Bukas ang pelikula sa isang pixelated na eksena sa video game kung saan dalawang karakter ang nag-aaway at nahulog mula sa taas. Pagkatapos, lilipat ito sa aming pangunahing karakter, Chev Chelios, nahulog mula sa isang helicopter at bumagsak sa isang coach sa kalye. Tumalbog siya sa bubong ng kotse at dumapo sa gitna ng kalsada malapit sa isang junction. Pagkalapag na niya, isang grupo ng mga alipors na Chinese ang mabilis na binuhat siya at isinakay sa isang van. Mamaya, kapag nagising si Chev, nasa pansamantalang ospital siya, at nakita niya ang mga doktor na inaalis ang kanyang puso. Sa sandaling iyon, isang lalaking nagngangalang Johnny Vang ang pumasok sa operating room at gumawa ng isang kakilakilabot. Naghulog siya ng abo mula sa kanyang sigarilyo sa puso ni Chev, na nakakainis sa mga doktor. Mabilis nilang pinalabas si Johnny sa silid at pinalitan ang puso ni Chev ng isang artipisyal upang mapanatili itong buhay hanggang sa makuha nila ang iba pang mga organo. Lumalabas na ang mga doktor ay nagtatrabaho para kay Johnny na isang organ smuggler. Pagkatapos ng heart transplant, nawalan ng malay si Chev. Sa susunod na eksena, sinuri ng babae ang temperatura ng kanyang katawan sa kakaibang paraan. Gumagamit siya ng thermometer sa pagitan ng mga binti nito na ginigising siya. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Chev ang dalawang doktor na pinag-uusapan ang pagkuha ng higit pa sa kanyang mga organo, kabilang ang kanyang mga pribadong bahagi. Nagalit ito sa kanya, nag-udyok sa kanya na bugbugin ang mga doktor. Pagkatapos ay napansin niya ang isang dilaw na battery pack na nakakabit sa kanyang baywang ngunit pinananatili niya ito, lumabas ng silid. Hubot-hubad, gumagala siya sa gusali hanggang sa makakita siya ng mga damit sa apartment ng isang kabit. Pagkatapos niyang isuot ang mga iyon ay umalis na siya sa lugar. Mabilis siyang sinundan ng mga tauhan ni Johnny sa labas at tinutukan siya ng baril. Gayunpaman, nagagawa ng Chev na talunin sila ng madali. Pagkatapos ay pinilit niya ang isa sa kanila para sa impormasyon at ibinunyag ng lalaki na nasa puso niya si Johnny. Ibinunyag din niya na si Johnny ay matatagpuan sa Cypress Social Club. Kasunod nito, pumasok si Chev sa isang random na kotse, ini-hotwire ito at umalis upang hanapin ang kanyang puso. Habang nagmamaneho papunta sa Cypress Social Club, nagsimula siyang makaramdam ng panghihina at nakapansin ng warning light sa baterya na nagpapagana sa kanyang artipisyal na puso. Dahil dito ay nababalisa siya, kaya nagpasya siyang bumunot ng ilang mga wire mula sa kotse at gamitin ang mga ito para i-recharge ang baterya ng kanyang puso. Kapag tapos na siya, babalik ang enerhiya at bumibilis siya patungo sa kanyang destinasyon. Habang nagmamaneho, tumawag si Chev sa kanyang kaibigang doktor, si Dear Miles. Pagkatapos ay ibinunyag niya ang kanyang suliranin ng pagkakaroon ng isang artipisyal na puso at humihingi ng solusyon upang mapanatili itong ma-charge. Nagulat ito kay Miles at ipinaliwanag niya na ang mga artipisyal na puso ay hindi nagtatagal ng matagal. Kung maubusan ng baterya, 1 oras na lang mabubuhay ang Chev. Pagkatapos, pinayuhan siya ni Miles na panatilihing naka-charge ang kanyang katawan at mahanap ang kanyang tunay na puso sa lalong madaling panahon. Habang papalapit si Chev sa Cypress Social Club, nakatagpo siya ng 2 mobster na humahamon sa kanya sa isang karera ng kotse. Gayunpaman, tinanggihan niya ang hamon at humihingi lang ng direksyon papunta sa club. Sa kasamaang palad, sa isang maikling sandali ng pagkagambala, nabangga ni Chev ang kanyang kotse na humantong sa pagkawala ng sistema ng baterya ng kanyang puso. Nang walang paraan upang mag-recharge, hiniling ni Chev sa mga mobster na i-juice up siya. Siyempre ito ang nakakalito sa kanila, ngunit nagpasya silang sumunod pa rin. Sinusunod nila ang kanyang mga tagubilin at ikinonekta ng Chev ang mga jumper wire, isa sa kanyang dibdib at isa sa kanyang dila. Nakapagtataka, ang mataas na voltahe jolt ay sumisingil sa kanyang puso at lubos na nagpapalakas sa kanyang mga pisikal na kakayahan. Kaya na niyang tumakbo na parang kabayo. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay dumating si Chev sa club. Noong una, hindi niya sinasadyang iligtas ang isang kabit na nagngangalang Ria mula sa isang mapang-abusong customer. Pagkatapos ay pumasok siya sa loob ng club para hanapin si Johnny, ngunit nakatakas ang mobster sa pamamagitan ng pagtalon sa bakod. Samantala, nagalit si Ria kay Chev habang itinuturing niya itong kanyang tagapagtanggol. Sinusubukan ng aming lalaki na huwag pansinin siya, ngunit ang kanyang interes ay mabilis na napukaw kapag sinabi niyang alam niya kung nasaan si Johnny.
Pagkatapos ay dadalhin niya siya sa isang lugar na tinatawag na Nude Girls Club. Sa loob ng club, ang may-ari, si Chico, ay marahas na nagtatanong kay Johnny na hinihiling na malaman kung nasaan ang Chev. Sa una, hindi magsasalita si Johnny, ngunit kapag sinaktan ni Chico ang isa sa kanyang mga tauhan, nagsasalita siya. Sa sandaling yon, pumasok si Chev sa club at nakita niya ang kanyang dating kasintahan, si Eve, na nagpe-pole dance. Naghalikan sila, ngunit pinutol ni Rhea ang kanilang sandali, na sinasabing siya ang bagong kasintahan ni Chev. Ito ay humahantong sa isang labanan sa pagitan ng dalawang babae kung saan si Eve ay nanalo. Kasabay nito, dumating si Chico sa eksena at nakita niya si Chev. Tuwang-tuwa, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na salakayin at dakpin siyang buhay. Gayunpaman, hindi basta-basta susuko si Chev. Bumunot siya ng baril, at naganap ang nakamamatay na baril sa pagitan ng dalawang partido. Kahit papaano, nagawang talunin ng Chev ang lahat ng mga goons, ngunit nagawa ni Chico na makatakas mula sa isang pinto sa likod. Tinanong ni Chev ang isa sa mga goons tungkol sa kung bakit gusto siyang mahuli ng kanilang pinuno. Ipinaliwanag ng lalaki na hindi si Chico, kundi isa pang gangster, si El Huron, ang gustong patayin siya, bagaman hindi nila alam kung bakit. Galit na galit, pinatay ni Chev ang lalaki, at umalis kasama si Eve. Sa kasamaang palad, nang lumabas siya ng club, inatake siya ng isang grupo ng mga pulis na nagsimulang bumugbog sa kanya. Sa panahon ng laban, nauubos ang baterya ng artificial heart ni Chev, ngunit kapag tinutukan siya ng isa sa mga opisyal, ito ay muling nag-recharge, na nagbibigay sa kanya ng pambihirang kapangyarihan. Pagkatapos ay lumaban siya at tumakas sakay ng isa sa mga kotse ng mga opisyal kasama si Eva. Lingid sa kanilang kaalaman, may kabit sa likurang upuan. Pagkaraan ng ilang sandali, ginagamit ni Chev ang mobile phone ni Eve at nakipag-ugnayan kay Dear Miles para i-update siya sa kanyang sitwasyon. Sinasabi ng huli na kung mahahanap niya ang kanyang tunay na puso, maaari nilang ibalik ito sa kanyang dibdib. Sa sandaling yon, isiniwalat ng kabit na alam niya kung nasaan si Johnny. Ipinaliwanag niya na siya ay may dalang kahon at malamang na nasa horse racing track sa Hollywood Park. Nang marinig ito, nagmamaneho si Chev, patungo sa riles ng karera ng kabayo, ngunit sa kasamaang palad ay nasa gitna ng isang rally ng protesta na pinamumunuan ng isang grupo ng mga kabit na humihiling ng pantay na karapatan. Nakakapagpalubha ng mga bagay, dumating sa pinangyarihan ang isa pang grupo ng mga pulis. Bilang tugon, mabilis na tumakas si Chev sa lugar, na iniwan ang kotse. Sa susunod na eksena, tumakbo siya sa malapit na parke, at nakasalubong niya ang dalawang batang lalaki na gumagamit ng electric collar sa kanilang aso. Hinarap niya ang mga lalaki, inaakusahan sila ng pagmamaltrato sa hayop. Pagkatapos ay kinuha ni Chev ang kwelyo ng kuryente, at inilagay ito sa kanyang sariling leeg upang muling magkarga ng kanyang puso. Nang maglaon, dumating ang mga pulis upang arestuhin siya, ngunit inatake ng aso ang isa sa mga opisyal, nagbigay ng pagkakataon kay Chev na makatakas. Gayunpaman, sa huli ay napapalibutan siya ng mas maraming pulis mula sa lahat ng panig, nang walang paraan ng pagtakas. Sa sandaling yon, may dumating na kamukha ng yumaong kaibigan ni Chev, si Kylo, sakay ng motorsiklo at huminto sa kanyang harapan. Hiniling niya kay Chev na sumakay sa bisikleta, at itinaboy siya palayo sa pulisya. Gayunpaman, ang misteryosong lalaki na ito ay may ilang mga gawi sa nerbiyos, at sa huli ay nabangga niya ang motorsiklo. Pagkatapos makabangon mula sa crash, ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang si Venus, ang kambal na kapatid ni Kylo. Ibinunyag niya na siya ay nasa isang misyon na maghiganti para sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Bilang tugon, sinabi ni Chev na naalis na niya ang lahat ng sangkot sa pagkamatay ni Kylo maliban sa isang lalaking nagngangalang El Huron. Pagkatapos ay tatanungin siya ng direksyon, patungo sa karerahan at tumungo doon. Sa kasamaang palad, pagdating niya sa lugar, nagsimulang bumaba ang tibok ng kanyang puso, kaya tumawag si Chev sa kanyang kaibigan para humingi ng tulong. Mabilis na nakaisip si Miles ng solusyon at sinabing ma-recharge ng Chev ang kanyang puso sa pamamagitan ng friction. Nangangahulugan ito na kailangan niyang ipahid ang kanyang balat sa ibang tao. Sinusunod ng Chev ang mungkahi at sinusubukan ito sa ilang tao sa karerahan, ngunit naharap sa pagpuna at pagtulak. Buti na lang, napansin siya ni Eve sa crowd at tinulungan siya. Nagbabahagi sila ng matalik na sandali sa karerahan habang ang mga tao ay nagsasaya.
Pagkatapos ng ganap na muling pagpapasigla ng Chev, iniwan niya ang kanyang babae at nagmamadaling hanapin si Johnny. Sa kasamaang palad, nagawang makatakas muli ng mandurumog sakay ng kanyang sasakyan. Kasunod nito, nang makaharap ang Chev ng problema sa seguridad, isang Chinese gangster na nagngangalang Don Kim ang sumagip sa kanya sakay ng limo. Sa loob ng limo, tinanong ni Chev si Don Kim tungkol sa kanyang ninakaw na puso at ipinaliwanag ng huli na mayroon nito ang isang leader ng tribe na nagngangalang Puondong. Lubhang nangangailangan siya ng heart transplant at noong nalaman niya ang tungkol sa kakayahan ni Chev na makatakas sa kamatayan. Kaya, binayaran niya ang kanyang mga tauhan ng malaking halaga ng pera para makuha ang kanyang puso. Nang marinig ang lahat ng ito, nagtanong si Chev kung bakit siya niligtas ni Don Kim ngayon. Isang masamang ngiti ang pinakawalan ng gangster, at ipinahayag na ihahatid niya talaga siya kay Puondong. Malinaw na hindi ito angkop sa ating bayani, at nauwi sa pagpatay kay Don Kim at sa kanyang buong squad. Pagkatapos nito, aalis ang Chev sa nag-crash na limo at pumunta sa isang electric grid. Kinukuha niya ang mataas na boltahe na supply ng kuryente gamit ang kanyang mga kamay at nire-recharge ang kanyang puso. Samantala, tinawagan ni Venus ang kanyang kaibigang si Orlando para tumulong sa pagsubaybay sa El Huron. Sa kabilang banda, iniulat ni Chico ang kanyang pagkabigo kay El Huron na malupit na pinarusahan siya sa pamamagitan ng pagpilit sa kanya na putulin ang kanyang sariling mga utong. Susunod, habang nagmamaneho, nakakita si Chev ng isang ambulansya at sumakay, humihingi sa mga paramedic ng dagdag na baterya upang ma-recharge ang kanyang puso. Nagagawa nilang makahanap ng isa at tinutulungan siya sa pagkonekta nito. Sa sandaling iyon, nakita ni Chev ang kanyang kaaway na si Johnny Vang sa kalye, kaya tumalon siya mula sa umaandar na ambulansya at nagtago sa likod ng isang kotse. Sa gitna nito, sinubukan ni Ria na kunin ang atensyon ni Chev mula sa kabilang bahagi ng kalsada, ngunit nabundol ng kotse. Inaalerto nito si Johnny tungkol sa panganib at sinubukan niyang tumakas. Gayunpaman sa pagkakataong ito, kalaunan ay naabutan siya ni Chev at binugbog siya. Pagkatapos ay kinuha niya ang pulang kahon mula kay Johnny, umaasang naglalaman ito ng kanyang puso. Gayunpaman, iba pala ito. Galit na galit, iniwan ni Chev si Johnny sa lupa at tumawag sa kanyang doktor, Miles. Ang huli, na maraming koneksyon sa ilalim ng lupa, ay nakatanggap ng impormasyon tungkol sa puso. Ibinunyag niya na ang organ ay inilipat sa Puondong 3 linggo na ang nakalipas, at ito ay gumagana ng maayos. Nangako si Miles na tutulungan si Chev na mahanap si Puondong at binanggit niya na nasa kaso ang kanyang mga babae. Pagkatapos ng tawag, sinubukan ni Chev na makakuha ng impormasyon mula kay Johnny, ngunit dumating si Chico at binaril siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay nawalan ng malay si Chev at inilagay siya sa isang trunk ng kotse. Samantala, nakikita si Puondong na nagpaparada sa paligid ng lungsod, tinitiyak na ang mga huling araw niya ang pinakamaganda. Sa isang paghinto, nilapitan siya ng isang magandang babae, nakatulong pala ni Miles. Matalino niya itong inaakit at dinala sa isang liblib na bahay. Doon, hinihintay ni Miles si Puondong, na handang kunin ang kanyang puso. Sa susunod na eksena, dinala si Chev sa El Huron, na nagpahayag na siya ang ikatlong kapatid na Verona. Para sa ilang konteksto, pinatay ni Chev ang 2 pang Verona, sina Ricky at Alex, sa unang bahagi. Ito ang dahilan kung bakit nagbabaril ang El Huron para sa paghihiganti. Nagbanta siyang papatayin si Chev at aalisin ang kanyang bagong battery pack. Pero gusto niyang maging panoorin, kaya dinala niya siya malapit sa pool. Doon, nakita ni Chev ang pugot na ulo ni Ricky sa loob ng isang tank na may mga makina. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni El Huron na pinananatiling buhay niya ang kanyang kapatid sa artipisyal na paraan upang makita niya ang pagkamatay ni Chev. Ang mga gangster pagkatapos ay sinimulan siyang hagupitin ng malupit at halos tapusin siya. Ngunit ang Orlando, Venus at Ria ay lalabas sa takdang panahon na pinapantayan ang larangan ng digmaan. Sa gitna ng kabuluhan, binasag ni Chev ang tangke ni Ricky at sinipa ang kanyang ulo sa swimming pool. Ngunit sa parehong oras, nagsisimula siyang bumagal dahil sa mababang kapangyarihan. Kapag wala siyang makitang ibang alternatibo, sinusubukan niyang i-recharge ang kanyang puso sa pamamagitan ng pag-akyat sa post ng kuryente. Sa sandaling mahawakan niya ang mga live wire, nakuryente siya ng husto kaya nasusunog siya. Ngunit sa kabila nito, nagawa pa rin niyang talunin ang mga kalaban.
Pinatay din niya si El Huron at itinapon ang kanyang walang buhay na katawan sa swimming pool. Sa sandaling ito, dumating si Rhea at si Chev. Sa isang hallucinogenic na estado, ay napagkamalan siyang si Eva at sinubukan siyang yakapin. Sa kasamaang palad, sinunog niya siya dahilan para tumakas siya sa sakit. Nag-aapoy pa rin ang katawan ni Chev at nagsimulang matunaw ang kanyang mukha. Anuman, siya ay puno ng enerhiya. Naglalakad siya patungo sa kamera at ipinapakita ang kanyang gitnang daliri marahil sa kanyang mga kaaway. Sa huling eksena, si Chev ay nasa malubhang lumalalang kalagayan at sinubukan ni Doc Miles na muling itanim ang kanyang puso. Pinapanood ni Eve ang pamamaraan at tila nabigo dahil hindi tumutugon ang Chev. Gayunpaman, pagkatapos umalis ang lahat na mukhang nasiraan ng loob, mahimalang iminulat niya ang kanyang mga mata at natapos ang pelikula.